welcome back again to my YouTube channel. So nandito na kami sa clinic para mag prenatal check up. Diba? Pangalawang beses na ulit to. Monthly na to guys. So malililig ulit natin yung heartbeat ni baby. Medyo malilate na kami pala. Madulas na ngayon ang daan guys. Oh, yellow. Talagang yellow na. Ayun oh. Tingnan nyo oh, yellow na talaga. Papark lang muna si Marvin. Muna na ako. Una na tayo. Diba? Ay, ang galit. Guys, bali. Tinimbang na ako. 65 na stress na yung ano pala, no? Blood. Kasi nung nakaraan ng oras natin, 65 diba? ka na pala? Oh, 65 na. Wala na yung jacket? Wala na. Pero kasi may damit pa ako, may leggings pa akong kapal. Tsaka mo 63 yan. Oo, 63 siguro. Nagulat ako sa 65 sabi nung babae. Okay lang yan, si baby yan, si baby, sabi niya. Pero kung 65 ako, mas malaki ako last year kasi last year 65 ako, bilog na bilog talaga ako. Pero ngayon hindi naman ako ganun kabilog. Ayan. 65 kilograms. Tapos tinanong nga niya kung nagpa-ultrasound na daw ako. Sabi ko, oo. Ano pa lang si baby nun? 7 weeks na. Grabe, 7 weeks. Ngayon 16 weeks na siya. Ang bilis ng araw nung nalaman namin 4 weeks pa lang siya. Tapos ngayon 16 weeks na. So 4 weeks na lang malalaman na natin ang gender ni baby. Kasi magpapa-ultrasound daw. Update na yung sa ano, health card mo? Oo. Update na siguro. Binigay ko lang na may health card ko eh. Wala namang masyadong tanong-tanong sa akin. Hindi ano. Ay, inaano na lang pala sa akin timbang kasi nakuha na naman ako ng height. Pinakayan na si doktora. Malakas pa snow bukas. Sabi nga nila ate mag-i-snow nga daw bukas. 75%. 75%. Magabi. Nakakatakot na maglakad-lakad ngayon guys kasi yung mga snow na nigas. Kanina pagpasok namin ni Marvin, yung mga snow, tunaw. Tunaw siya kasi kanina papasok ako dun sa trabaho. Yung naapakan kong snow, lumubog ako eh. Tapos ngayon, paglabas namin, mga matitigas na madulas na kaya kanina, hawak-hawak ako ni Marvin at talagang nakakatakot. Baka mamaya madulas talaga ako, doon ay lagot tayo. Yung pa naman hindi pwedeng mangyari sa atin, di ba? Yung mga madudulas, ganyan. Prenatal check-up, pangalawang beses na to. Lagi akong puyat. Para bang lagi akong kinakabahan na ewan. Yan. Puyat din ako. Tapos, ang dami ko na nararamdaman sa tiyan ko. Hindi na ako mapakali pag hihiga ako. Para bang may makirot pag tatagilid ako na parang ang bigat. So again, they're still small and take some time, but get him or her. Good. Okay. Without losing it. Too late. Okay, let's try again. Scoundrel, ran away. Tapos na tayo guys. Gusto din ko nakabahan ako kanina. Kasi ang tagal bago makakita kung nasaan si baby. Hindi mahanap yung heartbeat niya. So nandun pala siya sa baba. Kasi umabot na yung doktora sa Yung una dito lang sa may puson. Yung una sa may puson. Tapos hindi niya nga makita. Ang sakit na nga nung puson ko kasi. Sakit? Medyo masakit kasi medyo tinutudo niya kasi eh. Tapos yun nga, hindi makita, Namilikot ata siya kanina eh, no? Oo, tapos nung Ano namilikot lang? Hindi mo pa ito? may siyang movement daw sa may movement daw pero hindi maano yung heartbeat. 2 weeks and 16. Oo. Bali, nga una puson. Tapos dito na siya nag-ikot siya dito sa ditong part. Tapos hindi pa rin niya makita hanggang sa bumaba siya. Medyo bababa na ng puso. Nandun si baby. Nung una. Ano ba? Doppler? Ano yung baby doon? Baby ano? Oo. Ano spelling nun? D-O-P-P-L-E-R. Ayun nata yan. Tapos ayun nga. Na ako kanina. Tapos sabi nung wag daw akong mag-isip. Ganun daw talaga. Kasi noong una nakita na nga niya yung movement daw. May sa na may movement. Pero
ang yung heartbeat hindi makuha. Tapos nung nakita niya na yung heartbeat, biglang nawala. Eh di Normal, be. hanap na naman siya. Tapos nung uli, hindi. Sabi niya, okay, masyadong daw yung anak namin, tiki daw. Tapos yun, hinanap niya ulit. Tapos nung nakita na niya kung nasaan na, dito siya sa nasa mababa. Sa may baba pa. Nandun siya, tapos ang ganda ng tunog ng heartbeat niya ngayon, compare nung dati na narinig natin. Kasi yung tunog ng heartbeat ni baby kanina, mas buong buo talaga yung tunog. Oo, kung na-video ni Marvin, hindi na-video ni Marvin. Wala, nag-video to. Kinakabahan ako kanina eh. Ayun, bali, hintayin na lang daw namin na magpalit ako ng bagong doktor. Ayan, nakita. Nawala daw nawala. Tapos ayun, hintayin na lang daw tumawag sa akin ng clinic kung sino yung magiging bago kong doktor. Hindi daw siya pwede pumili, no? Oh, hindi daw siya pwedeng pumili. Tapos sila na yung ng clinic at magpo-provide kung sino yung bago kong doktor sa January. Kasi nga January 9 wala na siya dyan kasi naka-maternity leave na siya. Tapos ayun, yung ultrasound naman daw, ang tawag dito sa ultrasound, tatawagan na lang daw nila ako. Tapos sabi ko, kasi nag-asa ako kung tatawagan na lang ba nila ako ulit. Tapos sabi niya may letter daw na ipapadala, ganyan. Tapos sabi niya masyado pa daw maaga sa 16 weeks. Kaya baka daw mga 18 weeks daw ako tawagan, ganyan. Sabi niya. Tapos sabi ko, so ewan ko, siguro. Tapos sabi ko, oh sige. Tapos kasi malalaman na rin namin yung gender ni baby dun sa 20 weeks ko nga. Tapos, iuulitin yung blood work, yung sa sa pagkuha ng dugo ko guys. Kasi nga, nung last time pinaulit nga nila dahil may nakita nga daw sila. Parang iyon din yung last time, no? Nung dun sa OB ko, na may mataas daw yung ganito ko nung kinuhaan din ako nung dugo. Infection kasi kapag ganun pang yung mataas white blood cell. Yung mataas yung infection infection. Yun uli, mataas yung ganun ko. So sabi niya wag daw ako mag-worry kasi hindi naman daw yung ganun kalala sa Tapos ayun, bali na naman ako, blood pressure na naman ako, mababa na naman yung blood pressure ko pero normal naman daw yun para sa mga buntis daw sabi niya. Kasi puyat na naman tayo. Pero yun nga, nasabi ko naman sa inyo na lagi nga akong pag nag-BP, laging mababa talaga. Yung ako, hindi na nabago yung laging mababa yan. So uwi na tayo, medyo madilim na guys. Kita ko sa inyo ang kalsada. Ayan o. Medyo natunaw na nga yung mga snow pala na kaya ang putik eh. Ayan o. Diba? Pangit ang gulo si RB, ako. Hindi bagay yung bulong. Nagugutom na ako guys. Wala naman. Ay akong kumain sa labas, hindi ako nakikrave ngayon. Buti naman. Wala tayong gastos ngayon. Sa na lang, next week na lang kasi next week Pasko na, doon na lang kami kasi sa Winnipeg na kami sa salubong ng Pasko. So doon magluluto kami ni Marvin. Magluluto tayo ngayon ng sisig kasi di ba nga dapat sisig yung gagawin namin ni Marvin sa Friday. Iniisip ko kasi baka walang kumain, sayang naman. Nahiya ako. Oo, kasi nung last time nagdala ako hindi nakubos yung sisig, ang dami. May mga puti yun. Kaya sabi ko ay iba na lang, seafood boil na lang tulad nung niluto ko noon nung nagpatlock sila Marvin, naubos yun. Nagustuhan ng mga katrabaho ni Marvin yung nagustuhan ni Marvin yung seafood boil, so yun na lang. Bukas kami mag-grocery guys ngayon. Kaya ayun. Ay, nakakatuwa. Happy na ako basta narinig. Uy, si kuya pala ngayon palang lalabas no. Kabagay kasi alas 3:15 yung appointment ko doon, kaya anong oras pa lang 3:47, kaya sabi ko maaga pa pala kasi nga medyo maaga kami, 15 minutes. Labas na tayo. Wala nang yelo dito guys kasi nga tunaw na siya. Bukas nga ba mag-snow? Mag-snow naman bukas uli. So next week na lang siguro ako magpapakuha ng dugo. Break time uli namin kasi nga pag alas 3 na sarado na sila. Hanggang alas 3 lang yun.
Wait natin si Marvin. So mamaya tatawag nga ako kala mama para makapag-grocery na nga sila dun sa ipapamigay nating Christmas. Ay, paano ko? Yung mga grocery para sa Noche Buena na mga bibigyan namin pamilya. Nandiyan yung Dito na lang muna to no, itong papel. Dito na lang muna tapos tong aking ID dito na lang din sa sasakyan. Kasi minsan pag may mga lakad kami, nalilimutan ko sa bahay. May nandito na lang. Hindi na naalis. Ayan no. Ayan yung tunaw na kanina puro puti-puti. Ayan ang madulas. Oh. Ayan oh. Ayan ang madulas. Ay, hindi naman maputik yung sasakyan. Hindi tayo mabilis kaya hindi ayo. Kanina ko lang naisip guys na wala na pala kami yung ulam ni Marvin kasi yung may adobo isa na lang yan. Tapos ilalabas natin yung karne. Ito pa naman yung pang sisig namin no. Laki no. Ganyan natin dito. Tapos gutom na ako, grabe. Shanghai na lang siguro o siomai. Gusto ko ng fried pusit Ay, napuyupi na yung Shanghai ko. Okay lang yan. Shanghai na lang tayo siguro, no? Oo. Gutom na ako, be. Okay, Mike. Ayan na yung Shanghai natin, guys. Kulik-kulik na natin. Ayan, o. Diba? Pwede na. Pwede na kami magbenta ng Shanghai. Ay, matik pang masunog. Dapat kasi madaming mantika to kaso hindi tayo mayaman sa mantika kaya ganyan lang. Bumikit na, uy! Guys, magse-7 na. So, magre-ready na kami ni Marvin dahil sisimba kami. Simbang gabi nga pala ngayon. Simula na ang simbang gabi, guys. Kaya, ayan. Ubus na naman namin yung Shanghai namin. So, mamaya dapat magluluto kami. Dapat mamaya ng sisig. Kaso, tigas pa. Tigas pa nung karne. Hindi ko na ilabas kasi kanina umaga naalala ko kasi nasa work na. Ay, wala nga palang pagkaulam. So, Shanghai na lang Shanghai na lang yung kakainin namin bukas. Bukas na lang magluto ng sisig, guys. Mag-aayos lang tayo, guys. Yun yung aking pang Hindi, maglalagay lang ako nito. Ayan. Tapos buti na lang mayroon pa tayo ditong cash, $5. Wala na kaming cash dito kaya mag-withdraw na rin kami, guys. Ayun. Para panghulog natin sa simbahan hanggang hanggang Pasko na yon. Tsaka yung mga simba-simba. Di sa linggo pala, simbang gabi. Hindi tayo simbang umaga, simbang gabi na tayo. Okay. Okay na mo doon linggo, no? Tapos Thursday pati. Mga Thursday. Wala tayo dito na eh. Thursday, yung pinaka-disperas na, no? Sa Winnipeg, magsa-search ako. Kung saan tayo sisimba sa Winnipeg. We are lit. Ang lamig. Lamig sa kwarto namin. Sa labas ba yun? Oo nga, ba't mas lamig dito sa Kaya kwarto? masarap ikulog sa labas eh. Alis na tayo. Pa nakaayos yung bonnet ko, nakakiling pa. Busog na naman tayo. Ay, nadala mo yung panghulog? Sa bulsa. Nasa bulsa na daw ni Marvin. So, tara na. Let's go. Let's go. Snow ba o na froze lang? Hindi yan snow. Baka humangin lang. Dulas pa naman. Ang lamig Ay, nag-i-snow, bebe. Nag-i-snow. Kita mo? Nag-i-snow. Baka ngayon ang start kasi may bumabagsak-bagsak na ng konting snow eh. No. So bukas pala mag-aano ka. Magtatanggal ng snow. Hindi ba malakas? Gigising tayo ng maaga bukas, nililigo tayo eh. Mamaya nililigo. Parang medyo lumalakas na yung snow. Kita ko na eh. Nakalagay naman 1 to 2 inches naman eh. Ngayon gabi ba ang start? Ngayon. Kala ko bukas. May pala. Pala. Daming tao Siyempre, baka mga halos Pilipino din. Madami na din Pilipino dito eh. Dito. Sa parking nakita. Wala.
Parking. Hanap tayo ng parking. Dito tayo. Ano siguro dito? Saan Ay. ka? Layo. Beo, baka na kaya muna. Ay, sasama na ako. Dahil sa... Ano, kung kita nyo guys yung snow ko. Ang daming nasimba rin pala dito, no? Ang lamig. Diyos ko, day. Iyan na nga, ang lamig. Ay! Kumangin pa, uy! Lamig, guys. Grabe. Busog na busog pa rin ako. Same. O, sakto lang pa. Yan, lapit na tayo, guys. Gulo sa... Dito na tayo. Oh, lamig. Tapos na ang misa, guys. Tingnan nyo, nag-i-snow. Anong dala mo? Ang dami mong bit-bit. May pakain pala sila, guys. Pagkatapos ng ng misa. Mamaya papakita ko sa inyo pag nandun ang sasakyan kasi ang dami namin bit-bit. Ayan. Ito muna kami ng sasakyan. Ito ang itsura ko. Madilim eh. Ano kayo nagbubukas? Against the light ako eh. Oh, ayan. Ang bit-bit natin. Oh, di ba? Ipandisal pa ako. Doon tayo sa sasakyan. Pero hindi ganun kalamig, no? Hindi pero kanina malamig paglabas natin. Oo, okay. Mahina pa naman ang snow. Diyan may lalagay yung mga pagkain. Be, tulong mo. Samadan tayo, may pandesal tayo. Guys, so. Ang sarap nung lugaw. Grabe. Binagdagas ni Nanos pa. Paano? Gulat kami kasi nung pagbukas, kainin muna natin lugaw. Oo, lugaw lang. Gulat. Papainin pa naman ako sa akin. Oo. Gulat kami kasi yung likod kasi sinarhan. Pagsimba kasi ng linggo, bukas yun. Tapos ayun, sabi ko, pagkatapos ng misa, wala, nagbukas. Tapos sabi ko, may pagkain sa likod. Tapos si Marvin palabas na ayaw niyang pumila. Kasi hiya. Tapos nakita kami ni Ate Lalaine, pinapunta kami doon. Tapos sabi ko, ay, sige, tara. Nakita namin spaghetti. Sabi ni Marvin, ako lang daw pumila. Tapos nakita yung spaghetti, pipila na rin daw siya. Tapos yun, habang nakapila kami, namimigay na sila ng lugaw. Ang sarap ng lugaw. Arbog naman. Diyan natin ilagay habang kumakain kami ni Marvin. Mga pagkain. Simbang gabi, guys. Grabe, na-miss kong magsimbang gabi. Kailan huling simbang gabi natin? Ito talaga as in yung simbang gabi, Tagalog. Kasi ang huli pa naming misa ng Tagalog ni Marvin nasa Toronto, isang beses lang yun. Yung sa North York ata yun, na may yung may simba ng mga Pilipino alas 5. Isang beses nakapunta kami doon. Kaso nga layo sa amin. Kasi ngayon na lang uli, edi yung mga kanta, mga pang Pilipino, edi syempre, feel na feel natin, gawa nga ng, salita natin eh. At meron pang spaghetti siya kaputo. Kay Marvin. Mas pandesal. Tapos may patubig. Nung kami nawala na ng cup. Kaya pumasok si ate sa loob, nagkuha ng cup kasi ubos na nga daw. Ano to? Chicharon, no? Chicharon. Dalawang klase. May maanghang, may hindi maanghang. Ubos na sa'yo, be? Gusto ko na yung lugaw. Tuloy natin ito. Spaghetti. Naalala ko, nung sa kapiling nga kami. Maluto ko ba? Di na, bukas na. Shanghai na lang ulam natin. No? I-ref na lang yung Oo. Bukas na lang lutuin. Tapos naalala ko, guys, dapat,
simbang gabi sa Kipling. Iyon yung mga usapan na nga nung dati. Nung landlord namin, kunikwento niya yung simbang gabi sa Kipling. Kasi nga syempre, maliit lang talaga yung simbahan. Tapos syempre, konti lang yung mga Pilipino doon. Talagang lahat magkakakilala. So pag simbang gabi daw, Pilipino din yung pari doon. Masaya daw kasi pagkatapos din daw kumain, parang nagbo-volunteer daw yung mga Pilipino. Ngayong gabi, sa bahay namin, o sunod na gabi, sa bahay naman nila, ganyan. Kaya daw si Father, busog na busog daw talaga. Minsan nga, pinagte-take out pa nga nila si Father. Ayaw na daw mag-take out ni Father kasi sobrang busog na niya kasi kinabukasan may kainan naman. Ay, dito pala mayroon din kainan pagkatapos ng misa. Grabe, nakakamiss yung simbang gabi. Simbang gabi pa ako nun bago kami umalis ni Marvin papuntang Ayan, kinabukasan, flight na namin papuntang Canada, 23 December 23, nagsimbang gabi pa ako. Kasama ko yung dalawa kong best friend. Si Ondoy siya kasi Joyce, tatlo kami, nagsimbang gabi kami kasama. Tapos after nun, kumain kami sa labas. Pagkatapos namin kumain sa labas, pag uwi ko, umiiyak ako. Hawak ko yung dalawa kong aso. Isa yung nandito, isa nasa tiyan ko. Umiiyak ako kasi sabi ko, hindi ko na sila makikita. Makikita ko mga video call pero yung mayayapos, mahalikan, hindi na, makakasipin pagtulog. Kaya mula nung umuwi ako noon, isang linggo ako sa bahay bago umalis papuntang Canada. Lagi kong kasipin matulog yung dalawa. Sarap. Dami pang sasakyan, dami pang tao sa loob. Doon sila kumakain. Naiya kami kumain ni Marvin doon kaya dito na lang kami. Grabe ang bilis ng araw, guys. Parang kakadating lang namin dito sa lugar na to tapos ngayon 2 months na. Hindi, magti 3 months na tayo sa katapusan. Mamaya na lang uli, guys. Tayo ay babiyahin na pa uwi. Alam mo, layo. Uy, wala bang mabububo dyan? Baka mo na rin. Kasi mo dyan pa na. Basura? Pagpatuhin mo na. Pagpapatuhin ko nga. Kunin mo yung kutsara. Wala na ba yan? Wala na yan, bus na. Ayun na. Tara na ha. Naka-seatbelt na ako. On the way na tayo pa uwi, guys. May nakita akong video sa Facebook. Parang tulala lang siya sa bahay. Kasi hindi daw niya akalain Pasko na. Kasi hindi daw niya ramdam yung Pasko pag dito sa ibang bansa. Iba pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas. Anong masasabi mo? Same. Pero nakailang Pasko ko na rin namang wala sa Pilipinas eh. Nakapag-bakasyon ka sa Pilipinas tuwing June, May, April, mga ganun. Kaya si Marvin sanay hindi magpasko talaga sa Pinas. Ganun din Ilang taon din siya. Pag bebe, sa barko, paano ang ganap ninyo pag Pasko? Nagkakainan din kayo doon? Alam, malakas yung snow, kita. Wala yan. Dito na tayo sa bahay, guys. Kakainin ko na rin yung spaghetti ko. Oo. Okay na bukas. Nagugutom na ako. Kainin mo na sa akin. Gutom pa rin ako. Kaya mo na sa bukas mo. Penging bebe? Sa'yo yan. Wala mo na tinidor. Hindi ka tinidor eh. Wala mo tinidor. Kanya daw yan. Yes, ayun bukas. Umaga. Ay ako, magkakanin ako. Half price. Half price lang. Sobra kunti ng half price. Puro half price na lang tayo. Puto. Nakakarib pa naman ako sa spaghetti. Gusto ko yung spaghetti ng mga nakaraan. Kaso tinatamad ako magluto kasi bibili pa kami ng ingredients. Spaghetti? Sarap. Masarap. Ano mo tikman? Wala mo rin na bukas. Meron nga pala kami dito. Banana bread. Kasi iba na spaghetti makain ka agad. Binabawasan na ni Marvin. Galang to sa landlord namin. Kanina nakalaki kanina. Dami mo pa na nakain?
Ayun na kanina. Gatas. Mag-experiment eh. $6:45 na pala, no? Nag-alarm yung phone ko kanina sa simbahan. Ito nga. Bago ka dito bukas, be? Bao ka? Ako? Tapos mo? Ano? Dito na lang yan sa bahay. Kaya nga natin uminom ng folic acid natin. Kaya siya umalam kanina. Uy, dami rin nagsimba kanina. Ano? Mga Pilipino. Wala ka masyado kahapon eh. Oh, nawala sa isip ko. Okay. Wala sa isip natin, diba? Ngayon tinapag-usapan din umaga. Nalimutan. Kahapon kasi yung first day ng simbang gabi. Nag-uusapan pa namin ni Marvin yung linggo. Tapos nalimutan namin kahapon. Tapos yun nga, parang pinaano ni Father yung mga Pilipino kung sino nga yung umaten kahapon. Konti lang. Kasi daw, iba yung binabasa niya. Tapos, yung kahapon na binasa niya siya ngayon. Kasi daw yung ngayon na binabasa niya, yun daw yung talagang sa Pilipinas gawa, ano. Yung binabasa niya. Kaya yun. Katuwa si Father eh. Harap. Ate Mary. mo ako, bebe. Ate Mary, nagsisimbang gabi ngayon sa Pilipinas. Walang paliyeno sa Ate Mary, laging sumisimba eh. Nag-send ka sa akin kanina, paano yung tamang paglagay ng baby sa car seat. Tapos reply ko, te, pag-aralan mo yan, ikaw magagawa niyan. Ito, merienda bukas, pandesal. Luto ka ng egg. Kalaman mo dito, bukas, baon. Sa karo rin. Nilagay ko na sa plastic kanina, oh. Sabi ni Marvin, babaunin daw. Eh, sakto. Isa lang yung laman nito. Dinagdagan ko lang ng isa. Kung ako saan bumili mga biscuit, tapos buti na may mga pagkain dumating. Gusto kasi bumili ni Marvin kanina ng mga pang merienda daw niya. Wala daw siyang pang merienda. Ayun, Graham. Ha? Ang ginahin ko kanina. Ang dami ni Anne. Meron pa ata isang buo dyan. Pag-graham mo nga lahat dapat. Gagawa ba tayo ng Graham next week or egg pie? Dadalhin sa Winnipeg. Sa Pasko. Handa natin. Parehas. Oo. Saan natin ilalagay yan? Yung maliit natin dyan? Graham. Di ba yung isa mahab? Halapad. Yung isa pa Ito. Di ba parang? Siguro. Ha? Graham to. Nga. Graham. Di ba dito yung Graham? Baka dito na lang. Patlock din ang patlock. Wala to. Ito pang Graham. Lalagyan natin patlock ko nga. Malaki yun. Yung malaki no. Oo, Di double pala. sila natin. Wala na ata. Ubus na. Yung paglalagyan namin, bibili pala tayo ng ganyan. Sa Dalarama. Ano pala? $3. Yung mga yan. Tayo bumili. Ha? Itasok mo yung sa Marvin. Gising kami bukas para maligo. Grabe na naman yung ko ngayon, dandruff ko. Sobrang kapal na naman ng dandruff ko eh, grabe. Hindi ko alam kung paano ba to. Kasi pinapaligo ko warm water. Ang lamig kasi eh, syempre warm water. Baka nasusunog yung aking anit. Diba? Tama na. Guys, naramdaman ko kanina bago kami mag-asikaso ni Marvin. Naramdaman ko si baby kanina. Talagang napaano ko. Ay! Napaganon talaga ako. Kasi, nanood kami ni Marvin. Hawak ko yung tiyan ko. May naramdaman talaga akong parang may gumano na yan. Lakas. Sabi ni Marvin, ano yun? May naramdaman ako. Kasi yung dati parang mga parang mahihina lang ba na tama, na sunod-sunod. Na isang malakas talaga. Mararamdaman na natin si baby na yan. Pag mga January, yan, sunod-sunod na daw yan. Sabi ng aking
doktora sabi niya, wag daw akong, kabahan, wag ma-stress, ganyan. Okay daw yung baby ko. Kaya, yun. Kanina kasi talaga, guys, kinabahan talaga ako, syempre. Yun lang naman lagi yung pinagdadasal na sana bawat check up namin okay talaga, may heartbeat si baby, 'di ba? Yun kasi nakakatakot eh. Kasi meron akong kaibigan, kakilala, kung kailan malapit na siyang manganak, nawala ng heartbeat yung baby niya. 9 months na ha, 9 months na. Dalawang tao yun. O yung yung isa ay kapatid ng BFF ko, yung isa naman, pinsan ko na kaibigan ko din siya. Kaya nga minessage nga ako nung pinsan ko na yun, sabi niya sa akin, wag daw akong magpaka-stress sa mga nambabash sa akin. Kasi hindi pwedeng ma-stress kasi iniisip lang daw niya ako kasi natatakot siya matulad ako sa nangyari sa kanya, sa first baby niya. Tapos ngayon guys, kasi kung bibilangin mo 3 years old na sana yung anak niya. Tapos ngayon, nabuntis na nga din siya ulit. Parang nauna lang ako ng mga 3 buwan. Ayun. Hindi ko alam 3 buwan or kasi nung tumawag ako sa kanya, hindi pa siya buntis. Sabi nga niya sa akin, pag uwi nga daw niya galing Cebu, kasi parang may mga seminar ata sila doon, bubuo na rin daw siya ng asawa niya. Kasi nung time na yun, parang 2 months pa lang silang kasal ng asawa niya. Ayan. Tapos ayun, nagulat ako, magkaka-baby na rin siya. Nakakatuwa. Sabi niya, huwag kang mag-alala sa akin, hindi ako na-stress. Pag medyo may iniisip ako, isip ko, ay, si baby. Bawal tayo ma-stress, kinakausap ko si baby. Tapos maganda nga daw laging kinakausap si baby. So, lagi ko siyang kinakausap. Sabi ko, sana okay ka lang dyan, baby. Kung may iniisip si mommy, sorry, ganto ganyan. Pero, hindi tayo magpapaladala sa mga sinasabi nila, ganyan. Kaya minsan, gumagawa talaga ako ng parang para malibang yung sarili ko, ganyan. 'Di ba? Para dead ma sa mga sinasabi nila. Bahalaga, happy kami ni Marvin, okay yung family namin, healthy sila, ganyan, 'di ba? Yun lang naman yung gusto namin ni Marvin eh. Wala na to si baby, 'di ba? Lumalaki na talaga siya, nahihirapan na talaga ako kanina sa simbahan, hirap na hirap ako sa pwesto ko. Hindi ko maintindihan kung paano ako uupo kasi para bang may naiipit na hindi ko maintindihan. Kasi kanina nga, 'di ba? Hindi mahanap talaga yung heartbeat ni baby. Kinabahan talaga ako, grabe. Lumuluha na talaga ako kanina, guys. Napansin natin ng doktora ko, kaya sinabihan niya ako na huwag daw ako mag-alala. Sabi niya, maano lang daw yung baby ko. Malikot kasi naano niya yung may movement daw pero hindi niya mahahabol yung kung nasaan yung heartbeat. At tapos nung narinig na niya nandun sa pinakababa siya, ay wala, talagang pahid ako nung luha ko eh. Grabe no. Yung pala yung feeling, talagang nakakakaba pala no. Kaya sabi niya, kang tapos inorasan pa nga niya yung heartbeat ni baby eh, kung okay daw ba. Tapos natuwa ako kasi ibang-iba yung tunog ng heartbeat niya compared dun sa una na narinig namin. Kaso ngayon parang mas malakas siya, mas buo yung tunog ba. Kaya sabi ko, thank you Lord, Diyos ko day. Di ko na maintindihan yung nararamdaman ko kanina. Tapos, medyo masakit na rin siya sa puson. Kasi tinutudo, parang basta medyo madiin kasi yung pag ni doktora sa akin kanina. Siyempre, wala akong reklamo, tinitiis ko para mahanap nga yung heartbeat ni baby kasi baka mamaya hindi masyadong at kailangan siguro didiinan talaga para mas mabilis ma-detect yung heartbeat niya. Sabi ko, tinanong ako ni Marvin kanina kung masakit daw ba. Sabi ko, tinitiis ko lang, kinabahan ka. Kasi kinakabahan na rin ako. Siyempre, ganun. Tapos sabi niya, huwag ka mag-isip. Tapos yun, napasearch nga si Marvin. Kasi natakot din ako dahil yung nakita yung heartbeat ni baby, nasa may baba pa ng puson ko kasi yung una sa puson, wala siyang makita. Tapos bumaba pa siya ng konti sa baba ng puson ko. Doon nakita si baby, di medyo kinabahan ako. Sabi ko, ba't nandun siya? Ang baba. Kasi syempre pag napapanood ko yung mga parang mababa yung mattress, yung bata daw masyado nung malapit na sa sa palabas, ganyan. Hindi daw maganda yung kasi baka mamaya duguin, ganto ganyan. Di sabi ko kay Marvin, sakay namin sa sakyan, si Marvin nagsisearch na siya. Kaya nagtatanong siya about sa yung Doppler ba yun?
tatanong siya, tapos search din siya about dun. Kasi ganyan si Marvin kapag may mga ano, sinesearch niya, tapos minsan pag may mga tanong-tanong din siya dun sa doktor, ganyan, sinesearch niya pagkatapos. Sabi niya, be, normal daw. Sabi niya, Marvin, normal, huwag kang mag-isip ganito. Ayoko din na, ano, ang iniisip ko lang naman lagi si baby eh. Doon lang ako kinakabahan kapag may mga tawag si doktora na ganto ganyan. Syempre, hindi mo maiwasan talagang kabahan, no. Tapos kaya minsan sabi nga, papaulit yung sa dugo ko kasi mas ano daw yung white cell ko nga daw. Mas mataas. Kaya sabi ko sa kanya, paliwanag mo nga sa akin kung bakit gano'n, hindi ba yun masyadong ano para sa akin, ganito, ganyan. Sabi niya, wala kang kailangang anuhin, uh, isipin dyan, hindi naman siya ganun ka lala para sa iyo at sa baby mo. Sabi niya, ipapaulit lang daw niya para ma-double check talaga, ganyan sabi niya. Tapos, ayun nga, yung low blood na naman ako, sabi ko. Tapos sabi naman niya, normal naman daw, ayan. Basta ano lang daw wala naman siyang sinabi sa akin mga bawal kasi nga dito nga wala naman talaga daw bawal. Ano, kaya nga nakikita ko yung mga comment tapos may ibang mga nagko-comment na mga dito na nanganak sa Canada or sa ibang lugar, sa ibang bansa, basta ganun. Sa abroad, walang mga bawal-bawal. Sa Pilipinas daw, madami talagang pamahiin talaga. Pero yung mga iba din na mga Pilipina na nakikita ko sa mga comment section na nasa Pinas na yung mga iba daw, hindi na rin naniniwala. Doon kasi sa mga lola-lola na nga lang daw yung mga ganyang pamahiin, hindi naman daw totoo ganyan. Tsaka yung mga bawal-bawal, ayan. Tapos ngayon nga, nag-message nga yung kaibigan ko kasi my day ako na mula na nabuntis ako, na gustong gusto ko talaga guys ng orange. Ito, hindi ko pala nakain yung orange ko kanina. Oh. Kasi kanina nga may appointment ako, hindi ko na nabalikan na yan. Puno ito ng orange. 2 orange to kinakat ni Marvin tuwing umaga para ito yung kinakain ko. Nako, pagpasok sa trabaho, siguro mga 10, minsan 9, nag-start na ako mag-ut-ut nito. Inuut-ut ko lang siya ng gag ko. Minsan nga sobrang asim pero tinitiis ko yung asim eh. Nasabi nung kaibigan ko, nag-reply siya, maganda yan orange kasi ang vitamin C nga daw. Okay daw yung baby niya kasi dito daw lang laging kinakain nung buntis siya, tapos saging, tapos apple. Yun din yung mga kinakain ko. Ngayon, may kiwi din, pero pakunti-kunting kiwi. More on orange na talaga ako ngayon, guys. Amin niya. Kaya, ano daw, sobrang bibo ng anak niya. Grabe. Tapos sabi nga niya, ano daw, sabi niya, wag daw kakain ng talong. Sabi ko, bakit? Lagi ako nagtatalong. Tapos, may nakita rin akong post na sinabihan nga daw siya na bawal ang talong. Pero nung sa OB naman daw, hindi naman daw yun. Pamahiin lang daw yung mga ganon. Tapos, sabi pa nung kaibigan ko, sabi niya nga, pamahiin daw. Tapos, sabi pa nga niya, matulog daw ako lagi sa left. Oo nga, tapos may napanood nga rin ako na dapat nga daw laging nasa left nga daw. Pero minsan kasi hindi mo talaga may iwasan eh. Na minsan nakaganto ka na, tuwid na yung higa mo. Kaya minsan madaling araw talaga nagigising ako, ay talagang feeling ako. Ngayon, nahihirapan na talaga akong magkaliwat kanan ba ng higa. Mambibigatan na ako, para bang pag punta ako sa kaliwa ko, parang may babagsak sa tiyang ko, sa tagiliran ko. Kaya sabi kong bigat, iba yung pakiramdam. Tapos nag-search nga ako na dapat nga may niyayakap ako yung hita ko, may nakadantay, para mga ganun ba, para hindi masyadong mahirap. Tapos, may mga nagko-comment nga doon na hindi mo talaga maiiwasan na lagi ka lang nasa left. Kasi pag gising mo, minsan nasa kaliwa, nasa kanan ka na, tapos minsan naka-straight na yung higa mo. Pero, ang delikado nga daw, yung parang matutulog ka daw ng straight kasi parang ano yung dugo sa baby. Basta ganun. Kaya pinipilit ko din na laging sa kaliwa talaga matulog. Tapos minsan nga pag nag-usap ako ni Marvin, pag nakita niya akong nandun, be, ikaw na bahala. Ganyan. So hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Update na lang ulit tayo sa mga susunod na araw kung makapag-vlog ako. Ngayon ulit ako nakapag-vlog ng weekdays. Pero baka mag-vlog tayo sa sa Friday kasi yung potluck namin.
Napayagan naman ako ng boss ko na mag-video minsan eh. Minsan, hindi naman niya ako pinapagalitan tapos naalala ko. Hindi ko pa pala na-upload yung ang tawag dyan, golf. Kami kasama yung boss namin noon. Nung bago-bago pa lang kami, nung time na yun, malamig na, pero hindi siya sobrang lamig. Upload ko pala super late na. Sorry, yun ng October yun. Tapos ayun, pinapayagan naman niya akong mag-video, tapos sinasabi nga niya doon sa mga katrabaho ko na nag-vlog daw ako. Hanggang dito na lang guys, don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, pati na rin ang Facebook page ko na Crystalline Canada. Bye!